Kaya nga very attractive ang mga bad guy kasi sanay silang maglagay ng boundaries. A nice guy is more worse than a bad guy. Huwag kang sinungaling, okay? Na nagiging simp just to get a woman's attention. Label lang nagkaiba. Yung tatlo na yan, friends with benefits, no strings attached, situationship, lahat yan walang label. Ay nire-release ng katawan mo. Kaya tayo nagiging territorial. Ba't ano ba akala nyo sa mga Brad? Gusto lagi relasyon, Hey, what's up guys? It's you boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. So, ang tanong ni Ropa, ano daw ang masasabi natin sa no rules relationship? Galing daw yan sa PBB. Ibang klase, active. Okay, may mga nagtatanong din sa atin yan about sa PBB, pero hindi ko masagot kasi hindi na tayo active sa ganyan or hindi na tayo mahilig manood sa ganyan, guys. Mas gugustuhin pa natin mag-edit ng ating mga content para meron tayong ma-produce sa inyo. Anyway, okay. So, okay, guys, pare-parehas lang yan, no? Strings attached, friends with benefits, ayun, no rules relationship, ano pa, situationship. Pare-parehas lang yan. Yang relationship na yan, tandaan nyo, ang nagbe-benefits dyan, lalaki. Why? Kasi hindi niya kailangan mag-commit, pero pwede niyang makuha yung sexual access na gusto niya, or at least mataas yung chance na talaga nakukuha niya yung sexual access na gusto niya. May mga babae talagang ayaw ng relasyon, guys. Kaya huwag kayong magano, ba't ganun? Willing naman ako ibigay sa kanya relationship na gusto niya, pero ba't parang ayaw niya sa akin? Kahit may nangyayari na sa amin. Tanga! Hindi lahat ng babae gusto relasyon. May mga babae na handang ibigay, handang i-open ang legs para sa bempang. Ba't ano ba akala nyo sa mga Brad? Gusto lagi relasyon, May mga na syempre adventurous din. May mga gustong subukan. At may mga na ayaw talaga makipagrelasyon kasi gusto nilang masubukan or matry muna yung ganong relasyon o yung ganong sitwasyon. Pero yun nga, tandaan nyo, meron tayong hormones, Brad, Ano yung sinasabi ko? Na pwedeng ang babae mahulog ang loob sa lalaki. Kasi yun yung hormone na yun is for bond. Ano yung lumalabas na hormone sa babae? Every time they feel good, they feel every time na nararamdaman nila na she's with someone na pinagkakatiwalaan niya, or every time na they having bembang. The more bembang, the more na pwedeng ma-in love si Ea. Kaya kahit anong tigas ni Ea, kahit anong 304 niya na no, hindi gagana ang nararamdaman ko or di ko uunahin ang nararamdaman ko. No, it's not. Kahit sabihin pa ni Ea, no, hindi ko paiiralin ang nararamdaman ko or hindi ko bibigyan pansin ang mararamdaman ko dahil lahat ng lalaki pare-pareho. Totoo ba? Ladies, kahit napakadami yung kausap na lalaki, pag kayo laging bumubuka ka sa isang lalaki, pwede kayong ma-in love because of your hormone na tinatawag. That's oxytocin. Yan yung mother and child bond. Yan yung every time you are with someone, or every time, like I said, every time you have bembang with the one that you trust, of course, pwedeng ma-develop yung feelings. Sa lalaki naman, hindi rin nating maiiwasan na talagang magtigas-tigasan. Well, at least kahit papaano tayo, rational. Unless you are emotional. Pero syempre, may mga lalaking emotional at nagbabago ang kanilang pananaw pagdating sa relasyon, so pwedeng ma-inlove din sila. Pero usually, ano yung hormone na lumalabas sa lalaki pag gusto natin protektahan ang babae? Ang tawag doon, vasopressin. Di ba nasabi ko na yan sa mga ibang vlog natin?
So yung vasopressin na yun ay nire-release ng katawan mo. Kaya tayo nagiging territorial. Hindi tayo nagseselos agad-agad. Pero nagiging mas territorial tayo sa babae kahit hindi nating karelasyon. Kaya nga, sinasabi nila, ayoko na, this is so toxic. I don't like this anymore. Oh, ano nangyari? Di ba nagkakaroon ng toxic relationship? Pero ang totoo, hindi naman toxic ang relasyon. Ang toxic ay yung dalawa. Dahil ayaw nyong magsettle or ayaw tanggapin nung isa na hanggang doon na lang talaga. So guys, yung tatlo na yan, friends with benefits, no strings attached, situationship, lahat yan walang label. Parang yung sa TikTok ngayon, ano sabi ng China? Yung mga nagpuproduce ng mga luxury bag, sila daw yun. Tapos, nire-repackaging lang pagdating sa Europe. Yung Hermes, yung Dior, or yung lahat ng mamahalin. Di ba kasi ingit ha? Lahat ng mamahalin na bags sa China daw gawa. Kumbaga, sa Europe lang, nilalagyan ng label. Pero same materials, same lahat. Label lang nagkaiba. So same thing sa relationship nyo. So same thing dun sa tatlo na sinasabi ko. Situationship, friends with benefits, and no strings attached. Pare-parehas lang yan, Brad. Same ang ginagawa pero walang label. So sino mas nagbe-benefits? Lalaki. So punta naman tayo sa BFF at BFF Premium. Ito yung mga lalaki na simping, Brad, na nagiging simp just to get a woman's attention, just to get yung attention ng babae, which is dapat hindi ganun, Brad. Binibigay mo yung mga provision sa isang babae pero wala ka namang nakukuha. What? Anong napapala mo? That's very fucking low self-esteem, bro. You are giving something and not expecting in return. I'm not saying na kailangan mag-expect ka palagi. What I'm trying to say here is we both fucking know na you are giving those provision is because you want something. Huwag kang sinungaling, okay? Huwag kang tanga. Huwag kang bobo. Alam, huwag tayong tanga, okay? Alam natin sa sarili natin kung bakit natin ginagawa yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, don't be so fucking nice. A nice guy is more worse than a bad guy. Sa bad guy, at least alam na ng babae kung ano yung ni-expect niya. Kaya nga very attractive ang mga bad guy. Kasi sanay silang maglagay ng boundaries. Kasi alam nila kung kailan ka lang nila i-message. Hindi ka nila piniplease. Kasi alam nila yung gusto nila. Alam nila kung ano lang yung mga bagay na pwede nilang ibigay sa inyo. Kumpara sa nice guys, kahit yung mga bagay na hindi nila kayang ibigay, binibigay nila. Kasi ang totoo niyan, may agenda sila. So BFF Premium and BFF o yung pakikipagtropa sa babae, babae ang nakikinabang. Okay? Continue natin next time. So yun lang, guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love and peace out. Hello nga po, yung 60. Hindi, malaki.